Kamusta na kayo mga Juan? Ang The Dark Knight Trilogy na one of the greatest trilogy ng cinema history ang mga Tagalog recap na mapapanood nyo sa video na ito, mula Batman Begins 2005, The Dark Knight 2008, at The Dark Knight Rises 2012. Abangan ang mga shoutout natin sa dulo ng video. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang palabas. Ang batang si Bruce Wayne ay naglalaro sa hardin nila kasama ang kaibigan niyang si Rachel Dawes. Ngunit biglang bumagsak si Bruce sa isang lumang balon at sinugod roon ng maraming paniki. Pero agad na pinuntahan siya sa balon ng ama niyang si Thomas Wayne upang kunin. Nang pinasok ang bata ng ama sa kanyang silid ay sinabi nitong huwag matakot sa mga paniki. Inaatake siya ng mga ito dahil natatakot sila sa kanya. Maya-maya ay sumakay ang bata kasama si Thomas at ang ina niyang si Martha sa public train ng Gotham. Tinayo raw yun ng ama niya upang makatulong sa mga mahihirap at mapag-isa ang syudad habang ang nasa sentro ng riles ay ang kanilang Wayne Tower kung nasaan ang control room ng tren. Sa sunod na eksena ay nanood sina Bruce ng opera ngunit labis na natakot uli siya sa mga paniki na karakter roon kaya't sinabihan niya ang ama na lumabas na sila ng opera house. Subalit biglang tinutukan sila ng baril ng magnanakaw na si Joe Chill at agad na hinarang ni Thomas ang balang tatama sa asawa niya. Binaril pa rin ni Joe si Martha upang kunin ang kwintas nito at mabilis na tumakbo palayo ng lugar. Labis na na-trauma si Bruce sa nangyari sa mga magulang niya at ilang saglit ay kinomfort siya ng police officer na si James Gordon. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Commissioner Loeb na nadakip na nila si Joe Chill. Pagkalibing ng mga magulang ni Bruce ay sinabi niya sa kanyang butler na si Alfred Pennyworth na kasalanan niya ang nangyari sa kanila. Pero pinakalma siya ni Alfred na hindi niya ito kasalanan at simula sa araw na iyon ay siya na ang kasamang lumaki ng bata. Nang nagbinata na si Bruce at kakagaling lang sa Princeton University upang dumalo sa hearing ni Joe Chill ay nakita niya sa Wayne Manor nila si Rachel na isang dalaga na nais raw niyang ihatid sa hearing si Bruce at upang magkamustahan na rin. Nang nasa hearing na siya ay isa palang intern ang babae ng district attorney na si Carl Finch. Sinusulong nito ang maagang pagpapalaya kay Joe kapalit ng pagtestimonya niya laban sa mob boss na si Carmine Falcone. Kalaunan ay hinatulan ni Judge Faden ang lalaki ng pagkalaya at labis na kinasama ito ng loob ni Bruce. Nang palabas na si Joe ng courthouse ay hinanda na ni Bruce ang baril niya upang makapaghiganti sa lalaki. Ngunit paglapit niya rito ay biglang may bumaril kay Joe at labis na nasatisfy siyang makita ito. Habang nasa biyahe pa uwi ay pinaliwanag ni Rachel kay Bruce na malamang binayaran ni Carmine Falcone ang judge upang palayain si Joe sa publiko at mapatay. Sumagot si Bruce na dapat na magpasalamat siya kay Falcone dahil sa ginawa nito. Pero ang babae ay pinakita sa kanya ang depressed area ng Gotham na malaking parte ng syudad. Si Falcone ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ni Bruce dahil sa pangangalap nito ng krimen sa buong Gotham at pagbebenta ng mga droga. Nagudyok ito kay Joe na maging desperado na magnakaw at pumatay ng dahil sa kahirapan. Ni isa ay walang nagtatangkang pabagsakin si Falcone dahil pinapayaman niya ang masasamang tao at natatakot sa kanya ang mabubuting mamamayan ng Gotham. Ngunit nasabi ni Bruce na wala siyang pakialam kay Falcone at ang nais lang sana niya ay mapatay si Joe. Labis na kinainis ito ni Rachel sa kanya dahil kahit kailan ay hindi maiisipang gawin ng kanyang ama ang nais niyang paghihiganti at dinala siya ng babae sa bar kung saan namamalagi si Falcone. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Na-realize ni Bruce na tama si Rachel at tinapon na niya ang baril at hinarap mag-isa si Falcone sa loob. Sinabi ng bida rito na hindi siya napunta roon upang magpasalamat kundi upang ipaalam na hindi siya natatakot sa kanya. Ngunit pinaliwanag ni Falcone na kahit kailan ay walang mapapatunayan si Bruce sa harap niya at hindi niya maiintindihan ang mundo ng mga kriminal dahil siya ang tila prinsipe ng Gotham. Dagdag ng mob boss na ang mga bagay na hindi naiintindihan ni Bruce ang kakatakutan niya. Pagkatapos ay puwersahang pinalabas ang bida ng mga tauhan ni Falcone. Sa sunod na eksena ay nagdesisyon si Bruce na maglakbay sa buong mundo nang sa gayon ay matuto siyang mamuhay ng sobrang hirap at magnakaw ng mga pagkain upang mabuhay. Kalaunan sa Bhutan ay sinubukan niyang mag-hijack ng isang truck na puno ng mga kargamento kasama ang isa pang lalaki. Subalit agad na nahuli sila roon ng mga kapulisan at ang ninanakaw pala ni Bruce ay mga kargamento ng Wayne Enterprise. Isang araw nang nasa Bhutan prison na ang bida ay may nakasagupaan siyang isang grupo ng mga preso na nais siyang paslangin bilang katuwaan lang. Pero sinamantala niya ang pagkakataon na yon upang pagpraktisan ang mga preso gamit ang kanyang self-defense skills at nagawa niyang pabagsakin silang lahat. Agad na binalik si Bruce ng mga bantay sa selda niya at hinihintay na pala siya roon ni Henry Ducard.
Inaya siya nitong sumali sa vigilante group nila na ang League of Shadows na pinamumunuan ni Ra's al Ghul at maaaring mahanap raw ni Bruce sa kanila ang hinahanap niya. Kung interesado siya ay papalayain na siya roon kinabukasan at ang matatagpuan niyang rare blue rose sa silangang kabundukan ay kailangang dalhin niya sa tuktok ng bundok. Sa sunod na araw ay pinalaya na nga si Bruce sa kulungan. Ilang saglit ang nakuha niyang asul na rosas ay dinala niya paakyat ng kabundukan habang bumubuhos ang malakas na nyebe roon. Hanggang sa narating na niya ang headquarter ng League of Shadows na nasa tuktok ng bundok. Pagpasok ng bida sa loob ay nakita niya roon si Ducard at ang leader nila na si Ra's al Ghul pati na ang maraming miyembro ng League of Shadows sa paligid. Tinanong si Bruce ng lalaki kung bakit siya pumunta roon at sinabi niya na nais niyang labanan ang masasamang tao at katakutan ng mga ito. Nang sinabihan ni Ducard ang bida na magsisimula na sila ng training ay nagdahilan siya na labis na napagod sa paglakbay. Pero mabilis na inatake siya ng lalaki habang pinapaliwanag na dapat ay palagi siyang handa sa lahat at upang katakutan ng marami ay dapat na mamaster muna niya ang sariling takot. Sa sunod na eksena ay sinailalim si Bruce sa iba't ibang uri ng mga pagsasanay kabilang na ang teknik nila bilang ninja sa pagtatago sa kisame. Pagkatapos ay sinanay siya ni Ducard makipaglaban gamit ang espada sa isang nagyelong lawa habang tinuturuan na palaging pansinin ang paligid niya. Ang pagpansin sa paligid ang hindi nagawa ng ama niya noon kaya't kasalanan niya ang pagkamatay nila at hindi ni Bruce. Sa gitna ng matinding pag-iensayo ng dalawa sa paggamit ng espada ay hindi nagtagal ay nagawang matalo ng bida si Ducard. Ngunit pinaalala uli sa kanya ng mentor niya na laging pansinin ang paligid at agad na hinulog siya sa winasak nitong butas sa lawa. Maya-maya ay pinakita ni Ducard kay Bruce ang nabihag nilang lokal mula sa kalapit na village roon. Ito raw ay may mga matitinding nagawa sa lugar nila at planong parusahan ng League of Shadows. Dumating naman ang araw na upang magapi ni Bruce ang takot niya ay pinalanghap sa kanya ng mentor niya ang isang usok at biglang nakakita siya sa isip ng mga paniki. Pagkatapos ay nagtago si Ducard sa maraming ninja ng League of Shadows at kailangang hanapin ito ng bida sa kanila habang nasa impluensya ng usok. Kalaunan ay nahiwa siya ni Ducard sa braso at naisipan niyang hiwaan rin sa braso ang ilan sa mga ninja. Pagkatapos ay tinago ni Bruce ang sugat niya at nalinlang ang kanyang mentor. Dahil dito ay tuluyan ng namaster ng bida ang takot niya sa mga paniki at napagdesisyonan ni Ra's al Ghul na handa na siyang maging miyembro ng League of Shadows. Ngunit kailangang mapakita raw ni Bruce sa kanila ang commitment niya sa hustisya sa pamamagitan ng pagpatay niya sa bihag nilang kriminal. Pag nagawa niya ito ay pangungunahan niya ang mga tauhan nila sa pagwasak sa buong Gotham dahil labis na itong naging corrupt na syudad. Pero ang bida ay hindi sumang-ayon sa layunin nila at nang inabot na niya ang espada ay mabilis na nagpatalsik siya ng apoy sa mga supply ng armas roon. Agad na pinatulog niya si Ducard ngunit galit na inatake si Bruce ni Ra's al Ghul at matapang na nakipaglaban siya rito ng espadahan. Habang ang buong headquarter ng League of Shadows ay sumasabog na dahil sa kumalat ang apoy sa mga explosives nila. Kahit naman nahihirapan siyang makipagtunggali kay Ra's al Ghul ay hindi nagtagal ay nagawa niyang matulak ito sa nagliliyab na debris na agad na kinamatay niya. Si Ducard naman na wala pa ring malay ay kinarga ni Bruce. Biglang tumalsik sila palabas ng gusali pero agad na naligtas niya ang kanyang mentor bago ito mahulog sa bundok. Pagkatapos ay dinala ni Bruce si Ducard sa kalapit na village at iniwanan sa lokal na doktor roon upang makarecover. Sa sunod na eksena ay sinalubong si Bruce ni Alfred mula sa kanilang private jet. Habang nasa biyahe ay sinabi niya sa kanyang butler na nais niyang labanan ang krimen at korupsyon sa Gotham at maging isang simbolo sa mata ng mga mamamayan. Sumang-ayon si Alfred sa kanya dahil ang mga magulang niya noon ay nais rin umunlad at maging mapayapa ang syudad nila. Pag-uwi ni Bruce sa Wayne Manor ay pinag-aralan na niya ang tungkol sa mga kapulisan at kay James Gordon na isa ng sergeant, pati na ang kaibigan niyang si Rachel na isa ng assistant ng district attorney. Sa sunod na eksena ang preso na si Victor Zsasz ay diniklara ni Dr. Jonathan Crane sa korte na wala sa katinoan at dapat na ilipat siya sa Arkham Asylum Rehabilitation. Labis na pinagtaka ito ni Rachel dahil si Zsasz ay tauhan ni Falcone at maraming napatay kaya't naisip niyang tauhan rin si Crane ng mob boss. Ngunit sinabihan ni Crane si Carl Finch na siguraduhing totoo ang mga akusasyon na sinasabi sa kanya ng assistant niya. Pinagsabihan naman siya ni Finch na huwag makialam sa mga tauhan ni Falcone dahil maaaring ikapahamak lang niya ito. Samantala si Bruce nang nakakita ng paniki sa loob ng mansyon nila ay naisipan niyang bumaba sa balon kung saan siya nahulog noon at pinasok ang butas rito, hanggang sa nakarating ang bida sa malaking underground na kuweba roon at pinalibutan siya ng napakaraming mga paniki na tila wina-welcome siya. Kinaumagahan ay pumunta si Bruce sa Wayne Enterprise Building, habang ang CEO ng kumpanya na si William Earl kasama ang mga miyembro ng board ay nagpaplanong ibahin ang management nila dahil nasa publiko na ang kumpanya. Pero labis na nagulat si Earl na makita roon si Bruce.
Wala raw siyang interes na mag-manage ng kumpanya at nais lang niya na malaman ang tungkol sa Applied Science Department nila. Pagkatapos ay pinuntahan ng bida si Lucius Fox na ang head ng departamento na yun. Pinakita sa kanya nito ang mga gadgets na dinisenyo ng kumpanya para sa militar. Isa na rito ang magnetic grappling gun, ang knife and bulletproof na survival suit at ang Kevlar utility harness. Ayon kay Lucius ay prototype lang ang mga produkto roon at tinigil na ang produksyon dahil hindi kaya ng mga kliyente nila ang presyo ng mga ito kahit pa ng gobyerno. Nagdahilan naman si Bruce na nais niyang hiramin ang mga ito para sa kanyang kakaibang climbing sports. Hindi nagdalawang isip si Lucius na sumang-ayon sa kanya dahil lahat raw ng bagay roon ay pagmamay-ari niya. Sa sunod na eksena si Dr. Crane ay nakipagkita kay Carmine Falcone at sinabihan nito na ipatumba si Rachel dahil sa pakikialam ng babae sa mga plano niya. Tila ayaw sumunod ni Falcone sa kanya pero sinabi ni Crane na dapat na sundin niya siya dahil makakaharap nito ang boss niya na nalalapit na ang pagpunta sa Gotham. Maya-maya ay pinakita ni Alfred kay Bruce ang underground cavern sa loob ng kuweba na may lumang elevator. Pinatayo raw yun ng lolo niya upang tulungan na makatakas ang mga alipin noon at posibleng magamit ito ni Bruce sa kanyang secret base. Pagkatapos ay umorder sila ng iba pang parte ng suit niya sa ibang bansa at pininturahan niya ng itim ang survival suit na nakuha niya kay Lucius pati na ang mga gadget niya. Pagsapit ng gabi ay sinuot ni Bruce ang suit at pinuntahan si Sergeant Gordon sa opisina niya. Habang tinututukan niya siya ng stapler sa likod ay tinanong niya kung paano mapapabagsak si Falcone at ang drug operation nito. Nasabi ni Gordon na kailangang magkaroon ng pruweba laban kay Judge Faden at isang matapang na attorney na magpa-prosecute sa mob boss. Agad na pumasok sa isip ng bida si Rachel at dahil alam niyang isa si Gordon sa ilang mabuting pulis ay sinabihan niya ito na magtulungan sila na labanan ang mga krimen sa Gotham. Ngunit si Gordon ay inakalang isang baliw si Bruce at agad na hinabol niya siya sa pagtakbo niya palayo ng gusali, subalit pagtalon niya sa kabilang establishmento ay labis na nasaktan siya. Kinabukasan ng corrupt na pulis at partner ni Gordon na si Detective Flass kasama si Falcone ay pinag-uusapan ang planong pagpapatumba niya kay Rachel at ang shipment ng mga droga nila mamayang gabi. Pero ang lahat ng pag-uusap nila ay naririnig pala ni Bruce gamit ang gadget niya. Maya-maya ay bumalik ang bida kay Lucius at nais raw niyang humiram ng gadget para sa kakaibang parachuting sports niya. Pero sinabi nito na hindi niya kailangang magsinungaling sa kanya dahil may ideya na siya kung saan niya gagamitin ang mga gadgets. Kaya't pinakita sa kanya ni Lucius ang kanilang memory cloth na kapag nakuryente ay biglang tumitigas. Nang nakita naman roon ni Bruce ang isang high-tech armored vehicle ay agad na sinubukan niya itong imaneho kasama si Lucius. Pinaliwanag ng department head na ang sasakyan na yun ay tinatawag na ang The Tumbler. Ito ay may matinding throttle at kayang tumalo ng malakas papunta sa kabilang parte ng lugar kahit walang ramp. Sa sunod na eksena ay hinanda na ni Bruce ang mga gadget niya para sa kanyang suit, pati na ang cowl niya kahit pa hindi matibay ang nagawa nilang mga ganito. Ilang saglit ay tinanong si Bruce ni Alfred kung bakit paniki ang napili niyang simbolo. Sinabi niyang dati siyang natatakot sa mga paniki at nais niyang katakutin rin ito ng mga kalaban niya. Pagsapit ng gabi sina Detective Flass at Falcone ay pinakarga na ang mga droga nila na nasa loob ng mga stuffed toys upang ipadala ang mga ito sa mga buyers nila. Pero hindi nagtagal ay biglang inatake ni Bruce isa-isa bilang si Batman ang lahat ng mga tauhang mercenary ni Falcone sa paligid. Pagkatapos ay mag-isang nakipagtunggali ang bida sa mas marami pang mercenary ng mob boss at magaling na napatumba niya ang lahat ng mga ito. Agad na umalis si Flash sa lugar at nang nakita ni Falcone ang nagawa ni Batman sa mga tauhan niya ay nagmadaling bumalik siya sa kanyang kotse ngunit bagsak na rin ang driver niya roon. Biglang hinablot ni Bruce si Falcone sa sasakyan niya pagkatapos ay hinedbutt ito. Ilang saglit pagresponde ni na Sergeant Gordon sa lugar ay nakita nila si Falcone na nakagapos na sa isang spotlight at ang lahat ng mga tauhan nito ay nakagapos na rin roon. Sa sunod na eksena si Rachel nang bumaba ng tren ay hinarang ng iba pang mga tauhan ni Falcone pero agad na tumakbo palayo ang isa at ang isa pa ay mabilis na pinatumba ni Batman habang matapang na hinarap ng babae ang mga ito. Ginamitan siya ng taser gun ng babae pero wala itong epekto sa suit niya. Pinaliwanag ni Batman kay Rachel na pareho silang may layunin na pabagsakin si Falcone at binigay niya rito ang mga ebidensya laban kay Judge Faden pagkatapos ay mabilis na nawala na siya sa lugar. Kinaumagahan ay ni-report ng tauhan ni Earl ang pagnakaw ng microwave emitter nila mula sa kanilang cargo ship ng isang di makilalang grupo ng mga magnanakaw. Maya-maya ay dahil sa pasananatamo ni Bruce kagabi na posibleng paghinalaan ng ibang tao ay sinuggest ni Alfred na ipakita sa publiko kung paano siya nagiging busy sa buhay bilang isang bilyonaryo. Samantala si Commissioner Loeb ay inatasan ng lahat ng kapulisan ng Gotham na dakpin si Batman dahil hindi siya sang-ayon sa paghawak nito ng batas sa sariling mga kamay.
Kinagabihan ng inimbitahan ni Earl si Bruce na mag-dinner sa isang high-class restaurant ay nagsama siya ng 2 European na babae. Lumangoy ang mga ito sa maliit na pool roon at nang sinabihan si Bruce ng empleyado ay agad na binili niya ang buong restaurant at lumangoy na rin siya sa pool. Paglabas nila ay nakasalubong ni Bruce si Rachel na tila nadismaya sa pag-swimming niya sa restaurant. Kinumbinsi ito ni Bruce na hindi niya talaga gawain yun, ngunit sinabi ng babae na makikilala siya ng marami mula sa mga nagawa niya. Sa sunod na araw ay binisita ni Dr. Crane si Falcone sa kulungan. Sinabi nito sa kanya na alam niyang may malaking plano siya at ang boss niya sa Gotham gamit ang mga droga niya at nais niyang makipag-isa sa kanila. Ngunit si Crane ay sinuot ang scarecrow mask niya at mabilis na pinausukan si Falcone ng fear toxin. Pagkatapos ay diniklara niya sa warden ng kulungan na isang baliw si Falcone at planong ilipat ito sa Arkham Asylum. Maya-maya si Batman ay sinabi kay Gordon na napansin niyang kalahati lang ng mga droga ni Falcone ang planong i-deliver sa mga buyer nila at nagtataka siya kung saan papadala ang kalahati pa. Hanggang sa na-realize niyang malamang alam yun ng partner ni Gordon, ilang saglit ay mabilis na sinabit ni Batman si Detective Flash sa isang gusali at tinanong ito kung saan nila papadala ang kalahati ng mga droga kagabi. Inamin naman ni Flash na binabagsak ang mga ito ng mga tauhan ni Falcone sa isang lalaki sa Narrows pero hindi niya siya kilala dahil kahit kailan ay hindi siya pumupunta roon. Agad na binabanan ng bida ang pulis at maya-maya ay pinuntahan niya ang Narrows na isang lugar sa gitna ng Gotham. Pagkatapos ay nakita ni Batman ang mga stuffed toy ni Falcone sa loob ng isang apartment sa di kalayuan. Pagpasok niya sa loob ay kalaunan ay pumasok rin roon si Dr. Crane at ang mga tauhan nito upang sunugin ang buong apartment. Agad na sinimula na patumbahin ni Batman ang mga mercenary ni Crane ngunit mabilis na pinausukan siya nito ng fear toxin. Sinabuyan pa ang bida ng gas ng kalaban upang sunugin ang buong katawan at nahulog siya mula sa gusali. Kahit labis na nahihirapan ay ginamit ni Batman ang kanyang grappling gun nang sa gayon ay makaakyat sa isang bubong at tinawagan niya si Alfred upang humingi ng tulong. Samantala si Attorney Finch ay napansin na may kahina-hinala sa cargo ni Falcone sa pantalan. Nadiskubre niyang ito pala ang microwave emitter ng Wayne Enterprise subalit agad na pinatumba siya ng mga pulis roon. Pagkalipas ng 2 araw ay nagising na si Bruce sa kama niya at sinabihan siya ni Alfred na iyon ang araw ng birthday niya. Pinapunta niya roon kahapon si Lucius upang gamutin si Bruce at nakagawa siya ng antidote sa toxin na nalanghap niya. Pinakiusapan naman ng bida si Lucius na lumikha pa ng ilang antidote na sinang-ayunan niya. Sa sunod na eksena ay pumunta si Rachel sa Arkham Asylum dahil nabalitaan niya ang paglipat roon ni Crane kay Carmine Falcone mula sa kulungan. Nagtataka siya kung bakit bigla na lang nagkaroon ng psychotic breakdown ang mob boss at sa tingin niya ay ginamitan siya ni Crane ng kakaibang droga. Pero naririnig pala ni Batman ang mga pag-uusap nila. Naisipan naman ni Crane na ipakita sa babae ang produksyon ng fear toxin niya sa basement ng Arkham Asylum. Ang mga ito ay kinakalat na niya sa main water supply ng Gotham na may kasamang mga droga ni Falcone. Sinubukan na tumakbo paalis roon ni Rachel ngunit pinausukan rin siya ng fear toxin ni Crane. Kalaunan ay napansin niya at ng kanyang mga tauhan ang pagdating ni Batman sa planta dahil sa malakas na kalabog na narinig nila. Sinabihan naman ni Crane ang isang tauhan niya na tawagin ang mga pulis upang tugisin siya. Napakabilis na inatake ng Dark Knight ang lahat ng armadong tauhan ni Dr. Crane sa buong lugar at walang kahirap-hirap na napatumba niya ang mga ito. Inatake siya ni Crane pero mabilis na napigilan niya siya at pinausukan ng sarili nitong fear toxin. Naging nakakatakot na nilalang ang tingin ng lalaki kay Batman at tinanong niya siya kung sino ang boss niya. Inamin ni Crane na nagtatrabaho siya para kay Ra's al Ghul pero labis na pinagtataka ito ni Bruce dahil namatay na siya nakaraan lang at hinampas ang kalaban roon. Hindi nagtagal ay rumesponde ang napakaraming kapulisan at mga SWAT unit sa harap ng Arkham Asylum at si Sergeant Gordon ay agad na pinasok ang pasilidad ng mag-isa. Ginamit naman ni Batman ang ultrasonic signal device niya upang sumugod sa buong lugar ang napakaraming ulupong ng mga paniki at inatake ng mga ito ang mga kapulisan sa labas pati na ang mga SWAT na pumasok sa loob ng Arkham Asylum. Mabilis na kinuha ng bida si Sergeant Gordon at pinaliwanag sa kanya ang masamang plano ni Crane sa Gotham. Pagkatapos ay pinakiusapan niya ang pulis na ilabas si Rachel ng gusali at magkita sila sa likod. Agad na tumakbo si Batman palabas ng Arkham Asylum at pagdating sa likod ay kinuha niya ang babae kay Gordon upang isakay ito sa kanyang itim na tumbler o ang Batmobile. Hinabol pa rin ng Dark Knight ng maraming mga kapulisan na nakakalat sa buong syudad kaya't pumunta siya sa taas ng isang parking building. Pinasabugan niya ang harang roon at pinatalo ng malakas ang Batmobile papunta sa kabilang gusali at nakarating sa isa pang kalsada.
Nahabol pa rin si Batman ng ilang mga pulis pero naghulog siya ng maliliit na bomba sa kalsada na kinataob ng dalawang mga kotse nila sa daan. Pagkatapos ay inactivate ni Bruce ang stealth mode ng Batmobile upang hindi na siya makita sa radar ng mga kapulisan habang nasa dilim. Sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang Batcave at mabilis na nag-inject kay Rachel ng antidote. Maya-maya nang nagising ang babae ay sinabihan ito ni Batman na tuturukan niya siya ng sedative upang makatulog at magising sa bahay niya. Pinakiusapan niya si Rachel na ibigay ang dalawang antidote na yon kay Gordon, ang isa ay para sa Sergeant at ang isa ay para sa pagmas-produce niya bilang paghahanda sa masamang plano ni Crane sa Gotham. Ilang saglit ay pinuntahan ni Gordon si Crane sa Arkham Asylum at tinanong kung anong plano nito sa droga na nakalat na niya sa syudad, ngunit ayaw itong sabihin ng lalaki. Sa sunod na eksena si Bruce ay nagdaos na ng kaarawan niya sa kanilang Wayne Manor kasama ang mga mayayaman na kaibigan ng pamilya niya. Pagkatapos ay nilapitan niya si Lucius upang sabihin na kailangan nilang makalikha ng sobrang daming antidote dahil plano ni Crane na ikalat ang toxin mula sa water supply ng syudad. Bigla naman na-realize ni Lucius na kaya nanakaw ang microwave emitter nila ay dahil gagamitin ito ni Crane upang evaporize ang buong tubig sa Gotham at mabalot ng toxin ang buong lugar. Ilang saglit pa ay nakaharap ni Bruce sa party si Ducard at binunyag nito na siya pala ang tunay na Ra's al Ghul. Alam raw ni Ross ang pagiging hero vigilante niya sa Gotham at ang bida ay labis na nagsisi sa pagligtas sa dating mentor niya. Pagkatapos ay nagpanggap siyang lasing at galit na nagbitaw ng mga masasakit na salita sa lahat ng dumalo sa kaarawan niya, upang agad na magsialisan ang mga ito sa kanyang mansyon. Ngunit nasa paligid na rin pala ang ilang miyembro ng League of Shadows at binunyag pa ni Ross na galing sa asul na rosas nila ang fear toxin na nalikha ni Crane. Kalaunan ay inutusan na ng kalaban ang mga tauhan niya na magsaboy ng gas sa buong Wayne Manor upang sunugin ito. Nilabanan ni Bruce si Ross ngunit nagawa rin siyang matulak ng kalaban sa bumagsak na debris. Pagkatapos ay umalis ang League of Shadows roon na nasusunog ang buong Wayne Manor. Sa kasalukuyan na yon ang iba pang tauhan ni Ra's al Ghul na nagpanggap na SWAT ay sinugod ang Arkham Asylum. Tinulungan ng mga ito makatakas ang lahat ng mga bilanggo ng rehabilitation facility pati na si Dr. Crane o si Scarecrow. Ilang saglit si Alfred ay nakita at tinulungan si Bruce na makabangon mula sa malaking debris at pumasok sila sa sekretong daanan ng mansyon papunta sa Batcave. Si Rachel naman ay nagising na at agad na umalis ng bahay niya dala ang mga antidote. Naglakad siya sa mga kalsada ng Narrows at nakita niyang labis na nagkakagulo ang mga tao roon dahil sa nagkalat na mga preso ng Arkham Asylum sa buong lugar. Hindi nagtagal ay nakita ng babae si Gordon at binigay rito ang dalawang vials ng antidote. Sa sunod na eksena si Ra's al Ghul ay ginamit na ang microwave emitter upang evaporize ang main water supply ng Narrows na may halong fear toxin ni Scarecrow at ng droga ni Falcone. Mas lalong nagkagulo ang mga mamamayan ng Narrows dahil sa usok na kumalat sa buong lugar at pati ang lahat ng mga kapulisan sa paligid ay labis na na-expose sa fear toxin. Agad na nagturok ng antidote si Gordon sa hita habang si Rachel ay sinugod ni Scarecrow pero nagawa niyang kuryentehin ito ng taser gun at umalis na siya roon. Si Flash naman ay inakalang mga demonyo ang nakikita niyang mga bata sa daan pero mabilis na hinampas siya ng partner niya at pinusasan. Maya-maya ay dumating na si Batman sa Narrows sakay ng Batmobile niya at sinabi kay Gordon na malakas ang kutob niya na plano ni Ross na evaporize rin ang main water supply sa buong Gotham gamit ang microwave emitter mula sa tren ng syudad. Upang makatulong si Gordon kay Batman ay binigay niya rito ang susi ng kanyang Batmobile. Samantala ang grupo ng mga preso ni Victor Zsasz ay aatakihin na si Rachel at ang kasama nitong bata pero mabilis na pinunta sila ni Batman sa rooftop ng isang gusali. Tinanong naman ng babae kung sino si Batman sa ilalim ng maskara niya. Sumagot siyang makikilala siya ng marami mula sa mga nagawa niya at na-realize ni Rachel na si Bruce ang Batman. Ilang saglit nang kinakarga na ni Ross ang microwave emitter sa tren ay mabilis na inatake ng Dark Knight ang ilang ninja ng League of Shadows sa paligid at magaling na napabagsak niya ang mga ito. Ngunit biglang sinugod siya ng mga mamamayan ng Narrows na nasa impluensya ng fear toxin. Kalaunan ay nagawa niyang makaalis sa kanila gamit ang grappling gun niya at makakapit sa tren. Samantala si Sergeant Gordon ay sinimula ng imaneho ang Batmobile ni Batman papunta sa gusali ng Wayne Enterprise. Hindi nagtagal ay nagawang makapasok ng bida sa loob ng tren at matapang na nakipagtunggali siya sa dati niyang mentor. Binigay ng Dark Knight ang buong lakas na kalabanin si Ra's al Ghul gamit ang hand-to-hand combat skills niya subalit labis na nahihirapan siyang pabagsakin ito.
Si Gordon naman ay nagawang makarating sa tapat ng Wayne Tower at sinimulan wasakin ang metal na pundasyon ng riles roon. Hindi nagtagal ay nagawang pabagali ni Batman ang takbo ng tren at ang sergeant ay sa wakas ay napabagsak na ang malaking metal na pundasyon pati na ang mga riles. Pagkatapos ay mabilis na umalis sa tren ang hero vigilante at hinayaan si Ra's al Ghul na masawi kasabay ng malakas na pagbagsak ng sasakyan sa lupa at sumabog ang microwave emitter sa loob nito. Dahil dito ay huminto na ang pag-vaporize ng water supply sa Narrows. Sa sunod na araw ay pinasimulan na ni Bruce na itayo muli ang kanyang Wayne Manor at siya na ang nagsarado ng lumang balon roon. Pagkatapos ay pinuntahan siya ni Rachel upang sabihin ang espesyal na nararamdaman niya para sa kanya at nagkahalikan silang dalawa. Sa sunod na eksena ay nagulat si Earl na makitang pinalitan na siya ni Lucius bilang CEO ng kumpanya. Tinawagan niya si Bruce at sinabing imposible ang ginawa niya dahil nasa publiko na ang Wayne Enterprise. Pero pinaliwanag ng bida na nabili na niya ang karamihang shares ng kumpanya mula sa mga charitable foundations at trust funds niya kaya't siya na muli ang may-ari nito. Tinanggal na ni Bruce si Earl bilang CEO dahil nalaman raw niyang involved siya sa pagnakaw ng microwave emitter nila. Isang gabi si Gordon na isa ng lieutenant ay nagtayo ng bat signal upang makausap si Batman. Sinabi niya sa kanya na si Crane at ang kalahati ng mga preso ng Arkham Asylum ay nakatakas sa kanila. Ngayon ay may lumitaw na bagong kriminal na nakagawa na ng ilang armed robbery at double homicide sa syudad. Nag-iwan pa ang kriminal ng calling card sa insidente at si Batman ay agad na umalis upang imbestigahan ito. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang The Dark Knight 2008. Ang psychotic criminal mastermind na si Joker at ang kanyang grupo ng mga bank robbers na nakasuot ng mga clown mask ay sinugod ang Gotham National Bank. Pinaluhod at ginapos ng ilan sa kanila ang mga empleyado sa lobby at pinahawak ng mga granada na pag nabitawan ay agad na sasabog, habang ang isa pa ay hinak ang alarm system ng gusali at nang natapos na niya ito ay biglang binaril siya ng kasamahan nila. Ilang saglit ay matapos na ma-unlock ng isa pang kasamahan ng grupo ang vault ng bangko ay binaril rin ito ng isa pang miyembro nila. Samantala ang bank manager ay matapang na pinatumba ang ilang mga bank robber gamit ang shotgun nito pero agad na nagawa siyang barilin ng isang magnanakaw. Ang isang miyembro naman ng grupo ay nagmadaling binag ang mga pera sa vault at dinala ang mga ito sa lobby. Kalaunan ay biglang nasagasaan siya ng school bus na pumasok ng bangko. Kasama ang driver ay kinarga nila ang mga pera sa sasakyan pagkatapos ay binaril ito ng huling miyembro ng grupo. Kahit nahihirapan sa sitwasyon ay sinabi ng bank manager sa magnanakaw na wala siyang karangalan. Ang magnanakaw na ito pala ay si Joker at nilagyan ng smoke grenade sa bibig ang manager. Umalis na siya sa bangko na sumabay sa iba pang mga school bus na dumadaan roon upang hindi mapansin ng mga pulis na kakarating lang ng lugar. Kinagabihan si Lieutenant James Gordon kasama ang bagong partner niya na si Detective Ramirez ay pinailaw ang bat signal sa kalangitan na naging simbolo na ng takot sa mata ng mga kriminal. Samantala si Jonathan Crane o si Scarecrow ay nakipagkita sa kliyente nila na ang drug lord na si Chechen at nireklamo nito ang pagkabaliw ng mga customer nila dahil sa droga ni Crane. Pero biglang inatake sina Chechen at sina Scarecrow ng isang grupo ng mga armadong Batman impersonator. Kalaunan ay dumating sa lugar ang totoong Batman sakay ng Batmobile at nagpasabog ng ilang sasakyan ng mga kalaban sa paligid. Pagkatapos ay magaling na pinatumba niya ang mga tauhan ng drug lord at ni Scarecrow pati na ang mga Batman impersonator. Pinaatake ni Chechen ang kanyang mga Rottweiler at nagmadaling tumakas na silang lahat sa lugar pati ang buong grupo ni Scarecrow. Nagawang makagat si Batman ng isang Rottweiler at nang nakakapit siya sa van ni na Crane ay humampas siya sa pundasyon ng gusali. Pero nagawa pa rin ng Dark Knight na mahabol ang kotse ni na Scarecrow at kasama ang mga impersonator ay ginapos niya silang lahat roon. Maya-maya pagpunta ni Lieutenant Gordon sa Gotham National Bank ay pumunta rin rito si Batman. Nalaman nila na ang bangko pala ay pagmamay-ari ng mafia at ginagamit nila yon para sa kanilang money laundering scheme na ang napiling nakawan ng Joker. Sa sunod na araw si Rachel Dawes ay makikitang naging boyfriend na ang bagong district attorney na si Harvey Dent. Sa maiksing panahon ay magaling na napakulong na nito ang maraming mga kurap na opisyal, mga mobsters at mga kriminal. Pagpasok ni na Harvey sa courtroom ay ginamit niya ang lucky coin ng kanyang ama kung sino sa kanila ang mauunang magpresenta ni Rachel. Pagkatapos ay pinaliwanag ng district attorney sa korte na mula nang nakulong si Carmine Falcone ay pinalitan na ito ng isa ring mob boss na si Sal Maroni. Ngunit inamin ng witness na siya raw ang tunay na bagong leader ng organisasyon nila at babarilin na si Harvey pero agad na nasuntok niya ito. Dito na napanalo ng district attorney ang kaso nila at inaresto ng mga pulis ang lalaking witness.
Samantala si Bruce Wayne habang nasa bagong Batcave niya ay ginamot ng kanyang butler na si Alfred Pennyworth ang sugat na natamo niya kagabi sa Rottweiler. Pagkatapos ay inalam ni Bruce kung mapagkakatiwalaan ba niya si Harvey Dent na naging girlfriend na si Rachel dahil sa pagiging busy niya bilang si Batman. Sa sunod na eksena sa Wayne Enterprise Tower, ang CEO ng kumpanya na si Lucius Fox ay napagdesisyonan na makipag-partnership sa kumpanya ng Chinese na si Mr. Lau. Sinabi ni Lucius kay Bruce na sa tingin niya ay may illegal na aktibidad si Lau sa kumpanya nito pero alam na pala niya yun at nais lang niyang makita ng personal ang mga data ng lalaki. Pagkatapos ay pinakiusapan ng bida si Lucius na lumikha ng mas magaan at mas matibay na Batman suit niya. Pagsapit ng gabi ay nagkaroon ng pagpupulong ang mga mob boss na sina Gumball, Sal Maroni, Chechen at ang iba pa. Kinausap sila ng kanilang accountant na si Lau at sinabing na markahan ni Lieutenant Gordon ang mga pera nila upang malaman kung saang mga bangko nila tinatabi ang mga ito. Pero bago pa ang meeting ng mga mob boss ay napakarga na raw ni Lau ang lahat ng pera nila at plano niyang itabi ito sa lugar na siya lang ang may alam upang makasigurado na hindi ito makukumpiska ng mga pulis. Ngayon ay pabalik na siya ng Hong Kong kung saan malayo sa jurisdiction ni Harvey Dent. Sa kasalukuyan na yun ay sinugod ng grupo ng mga kapulisan ni Gordon ang isa pang bangko ng mga mafia. Ngunit napansin nilang wala na ang mga pera roon ng mga mob boss. Ilang saglit ay pumunta si Joker sa pagpupulong ng mga mafia at nang pinatumba siya ni Gumball sa isang tauhan niya ay mabilis na napabagsak niya ito gamit ang lapis. Pagkatapos ay sinabi niyang malaki ang posibilidad na puntahan ni Batman si Lau sa Hong Kong upang madakip ito at mapaamin. Pero may kakayahan raw si Joker na mapatumba si Batman na ang kabayaran ay kalahati ng pera nilang lahat. Ngunit hindi pumayag si Gumball sa payaso at naisipan pang magbigay ng kalahating milyon kung sino ang makakapagpatumba sa kanya. Si Joker naman ay binantaan ng lahat na papasabugin at nag-iwan ng calling card bago siya umalis sa meeting ng mga mafia. Sa sunod na eksena ay nakipagkita sina Harvey at Gordon kay Batman at pinakiusapan siya na puwersahang dakpin si Lau mula sa Hong Kong dahil hindi pumapayag ang mga Chinese na kunin ito sa bansa nila. Maya-maya ay pinakita ni Lucius kay Bruce ang bagong Batman Kevlar suit niya na mas magaan at mas advanced. Pati na ang gadget na gagamitin niya sa pagdakip kay Lau sa Hong Kong. Sa sunod na araw ay sumakay na si Bruce sa nabili niyang lumang eroplano, habang si Lucius ay pumunta ng Hong Kong at nag-iwan ng cellphone sa lobby ng kumpanya ni Mr. Lau at pinagpatuloy ang meeting nila. Sinabi lang ni Lucius rito na kinakancel na niya ang partnership nila at hindi na kinuha ang cellphone niya sa lobby. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Bruce upang ibigay ang isa pang cellphone niya na may sonar app na narecord ang buong paligid ng kumpanya ni Lau. Sa kasalukuyan na yun ang isang grupo ng mga kalalakihan na nagkunwari na napatay si Joker ay dinala kay Gumball ang katawan niya. Mabilis na sinunggaban ni Joker si Gumball at tinutukan ng baril ng mga tauhan niya ang mga mobsters nito. Pinaslang ng payaso si Gumball gamit ang kanyang kutsilyo at sinabihan ng mga mobster na magpatayan upang kung sino ang matira sa kanila ay sasali sa grupo niya. Pagsapit ng gabi ay naglagay si Batman ng mga maliliit na bomba sa pader ng gusali ni Mr. Lau at biglang nawala ng kuryente sa buong building dahil sa cellphone na iniwan ni Lucius. Pagkatapos ay sumugod na siya roon at magaling na kinalaban ang maraming mga security personnel ng kumpanya at walang kahirap-hirap na napabagsak niya ang mga ito. Si Mr. Lau naman at ang mga tauhan nito ay pinagbabaril si Batman pero agad na nakapag-cover siya. Nagawa rin silang mapatumba ng bida at hinila sila ngunit dumating na sa gusali ang mga kapulisan. Pagkatapos ay sumabog na ang mga bomba ni Batman sa building at inangat niya ang kanyang skyhook device upang malipad sila ni Lau ng eroplano niya paalis ng Hong Kong. Sa sunod na araw ay nakita ni Lieutenant Gordon ang inchik na nakagapos na sa tapat ng tanggapan nila. Maya-maya ay kinumbinsi ni Rachel si Lau na sabihin sa kanila ang lokasyon ng mga pera ng mga mob boss kapalit ng kalayaan niya. Tumanggi sa kanya ang lalaki bagkus ay sinabi nito sa kanila kung sino-sino ang mga kliyente niya at ang mga krimen na nagawa ng mga ito. Pinagpilitan ni Gordon na mananatili muna roon ng inchik at maya-maya sina Chechen na napagdesisyonan ng i-hire si Joker upang ipatumba si Batman pero agad na dinakip na sila ng mga kapulisan ni Lieutenant Gordon. Habang nasa courtroom ni Judge Sorello ay naakusahan sina Maroni at Chechen kasama ang mga tauhan nila ng daang-daang mga krimen. Ang mayor naman ng Gotham na si Anthony Garcia ay hindi bilib sa paraan ng pag-aakusa ni Harvey sa dalawang mafia organization ng sabay. Pero pinaliwanag ng attorney na makakapagpiyansa man sina Maroni ay mananatili pa ring nakakulong ang ilang daang tauhan nila at dahil dito ay wala silang magagawang krimen sa syudad ng ilang buwan. Subalit kalaunan ay biglang humampas sa bintana ng mayor ang katawan ng isang Batman impersonator at napansin ni Gordon na may mensahe ito mula kay Joker. Sa sunod na eksena ay napanood ni Bruce sa balita ang footage ni Joker sa pagpatay nito sa impersonator niya.
Sinabi ng payaso kay Batman na dapat na ibunyag niya ang tunay na katauhan at sumuko sa mga pulis kundi ay araw-araw ay may mamamatay. Kinabukasan ng gabi ay nagdaos si Bruce ng fundraising party para kay Harvey dahil sa pagpapanalo niya ng mga di mabilang na mga kaso laban sa mga mob boss. Samantala sina Gordon ay nalaman mula sa forensic nila na ang card ni Joker mula sa impersonator ay may DNA ni na Commissioner Loeb, Harvey Dent at Judge Sorillo. Agad na pinuntahan ng lieutenant si Commissioner Loeb sa opisina nito at hindi pinaalis roon dahil sa bantang pagpatay sa kanya ni Joker. Si Bruce naman ay mabilis na pinatulog si Harvey mula sa likod upang iligtas siya. Samantala ang iba pang pulis ay binigyan si Judge Sorillo ng papel na may direksyon papunta raw sa ligtas na lokasyon ngunit pagbukas niya nito ay biglang sumabog ng malakas. Sa kasalukuyan na yun si Commissioner Loeb ay nainip sa opisina niya at uminom ng whiskey ngunit agad na kinamatay niya ito dahil may lason pala ang alak. Ilang saglit ay sinugod ni Joker at ng kanyang mga tauhan ang fundraising party. Nang hindi niya makita roon si Harvey ay nilapitan niya ang girlfriend ng district attorney. Pero mabilis na inatake siya ni Batman at kinalaban ang maraming mga armadong tauhan nito sa paligid. Madali niyang na-overpower ang grupo ni na Joker pero nilapitan uli ng kalaban si Rachel at upang makatakas ay binasag niya ang bintana roon at hinulog ang babae. Agad na tumalon ng Dark Knight upang iligtas si Rachel at nag-glide sa ere nang sa gayon ay ligtas na mababa niya siya. Sa sunod na araw ay sinabi ni Alfred kay Bruce na sa tingin niya ay walang interes si Joker sa pera dahil ito ang klase ng tao na nais lang makita na nasusunog ang buong Gotham. Kinagabihan ay nakita ni na Gordon kasama si Batman ang dalawang pulis na wala ng buhay at may clown makeup. Pagkatapos ay napansin nila na ang mga pangalan ng mga ito ay Patrick Harvey at Richard Dent. Nakita pa ni Gordon na ang susunod na target ni Joker ay si Mayor Garcia habang si Batman ay kumuha ng sample ng bullet hole roon. Kinaumagahan ang lawyer ng Wayne Enterprise na si Coleman Reese ay nalaman na si Bruce ang Batman dahil nadiskubre niya ang blueprint ng Tumbler o ng Batmobile mula sa Applied Science Department nila. Upang hindi niya ipagkalat ang sekreto ng boss niya ay nais raw niya ng 10 milyon taon-taon. Pero sinabi ni Lucius na maling desisyon ang planong pag-blackmail ni Reese kay Bruce dahil bukod sa napakayaman nito at may matinding impluensya ay may sobrang galing na combat skills pa bilang si Batman. Samantala ang bida ay nagsimula na ng ballistic test sa bala na nakuha niya at iniskan ang bullet hole nito. Pagkatapos ay kasama si Lucius ay nagtagumpay silang ma-recover ang fingerprint mula sa bala. Maya-maya ay nagdaos si Mayor Garcia ng Public Memorial Service para sa kamamatay lang na Police Commissioner ng Gotham na si Loeb. Habang sina Bruce ay nalaman ang address ng may-ari ng fingerprint na isang tauhan ni Joker at plano niyang puntahan ito nang hindi suot ang suit niya. Hindi nagtagal ay narating ng bida ang apartment na malapit sa memorial parade ni Commissioner Loeb. Habang nagbibigay ng speech sa labas si Mayor Garcia ay nakita ni Bruce ang ilang police ceremonial arms na kinuhaan ng mga uniform at ginapos roon. Nagpanggap pala si Joker na isa sa mga ceremonial arms at binaril ang mayor pero mabilis na naharang ito ni Gordon. Nabaril sa kamay at nadakip ng mga pulis ang isang tauhan ni Joker at siya naman ay tumakbo habang nagkakagulo ang mga tao sa lugar. Nang sinakay ang lalaki sa ambulansya ay napansin ni Harvey ang pangalan ni Rachel sa uniform nito at agad na minaneho niya ang sasakyan. Si Gordon naman ay napansin ng mga kapulisan na binawian na ng buhay. Kinagabihan ay binalita ng mga katrabaho ng lieutenant sa pamilya nito ang pagkamatay niya. Sa kasalukuyan na yon ay inatake ni Batman ang mga bagong hire na tauhan ng mob boss na si Maroni habang umiinom ito sa bar. Nang napatumba na niya ang lahat ng mga mobster sa paligid ay agad na kinuha niya roon si Maroni upang ihulog mula sa mababang palapag ng gusali. Pagkatapos ay tinanong niya rito ang lokasyon ni Joker ngunit sinabi ng mob boss na walang nakakaalam ng lokasyon niya. Ang tanging paraan upang mahanap ni Batman si Joker ay ibunyag niya ang tunay na pagkatao sa publiko at ito ang pupunta sa kanya. Ilang saglit ay dinala ni Harvey ang tauhan ni Joker sa isang tagong lugar upang alamin ang lokasyon ng boss nito. Nang sinabi ng lalaki na hindi niya alam ay inasa ni Harvey ang pagbaril rito mula sa pag-flip ng coin niya pero pinigilan siya ni Batman. Pinaliwanag ng bida sa kanya na kapag gumawa siya ng krimen ay mababaliwala ang lahat ng pagpapakulong niya sa mga kriminal dahil papalayain na ang mga ito. Pagkatapos ay sinabihan ni Batman ang attorney na magsagawa ng press conference bukas dahil plano na niyang ibunyag ang tunay na pagkatao sa publiko upang wala nang mamatay dahil sa kanya. Kinaumagahan ay pumunta si Rachel sa Wayne Manor upang ibigay kay Alfred ang mensahe niya para kay Bruce at buksan raw ito sa tamang panahon. Maya-maya ay nagsagawa nga ng press conference si Harvey at dumalo roon si Bruce upang ibunyag na ang pagkatao niya. Pero inanunsyo ng district attorney na siya mismo ang Batman at nagpadakip sa mga pulis na labis na kinagulat ng bida. Pinaliwanag ni Harvey kay Rachel na nagawa niya yun upang magpakita si Joker at mahuli ito ni Batman pagkatapos ay binigay niya rito ang kanyang lucky coin.
Habang binabiyahe na ang attorney ay may nasunog na fire truck sa gitna ng kalsada kaya't napilitan dumaan ang mga pulis sa underground tunnel. Subalit dito na pinagbabangga ng malaking truck ni na Joker sa gilid ng kalsada ang ilang armored van ng mga kapulisan. Pagkatapos ay pinasabugan niya ang iba pang sasakyan ng Gotham Police gamit ang kanyang bazooka. Kalaunan ay dumating na roon si Batman sakay ng Batmobile niya at malakas na binangga ang malaking truck ni na Joker. Pagkatapos ay agad na hinarang niya ang bala ng bazooka na tatama sa van ni na Harvey ngunit kinawasak na ito ng Batmobile. Ginamit naman ni Batman ang kanyang Batpod mula sa sasakyan at pinasabog ang ilang kotseng nakapark sa daan upang mahabol agad ang mga kalaban. Samantala ang mga tauhan ni Joker ay nagkabit ng mga metal na lubid sa mga gusali upang pabagsakin ang isang helicopter ng mga pulis. Maya-maya ay nagawang makabitan rin ni Batman ng metal na lubid ang truck ni na Joker at binuhol sa mga poste upang pabagsakin sa gitna ng kalsada. Paglabas ng payaso sa sasakyan ay babanggain na ito ng Dark Knight pero nilihis niya ang motor niya at nawalan siya ng malay sa pagbangga sa truck. Tatanggalan na siya ng maskara ni Joker pero agad na dinakip ito ni Gordon na nabuhay pala. Si Detective Ramirez naman ay sinakay na si Harvey ng sasakyan pabalik sa bahay niya. Sa sunod na eksena ng nasa holding cell na si Joker ay napagdesisyonan ni Mayor Garcia na i-promote si Gordon bilang ang bagong police commissioner ng Gotham. Ni-report naman niya sa mayor na ginawa na nila ang lahat kay Joker mula fingerprint, DNA at dental ngunit hindi nila nalaman ang tunay na pagkatao niya. Dahil naman nalaman nila kanina lang na hindi nakauwi si Harvey sa bahay nito at nawawala na ay in-interrogate si Joker ng bagong commissioner kung nasaan ang attorney. Umamin ang payaso na kagagawan niyon ng mga traidor na tauhan ni Gordon habang nakakulong siya roon. Pero ang commissioner ay tinanggalan ng pusa si Joker at umalis sa interrogation room upang si Batman naman ang mag-interrogate sa payaso. Ngunit habang binubugbog ng Dark Knight ang kalaban ay binunyag nito na pati pala si Rachel ay pinakidnap na niya. Sinabi ni Joker ang lokasyon ng dalawa na nasa magkabilang dulo ng syudad upang hindi magkaroon ng oras ang bida na maligtas silang dalawa. Nagmadaling umalis si Batman papunta sa lokasyon ni Rachel habang ang grupo ng mga kapulisan ni Gordon ay papunta sa kinaroroonan ni Harvey. Samantala sa headquarter ay may matabang lalaki na pinasok ang mga pulis ngunit labis na nananakit raw ang loob ng katawan niya. Sa kasalukuyan na iyon ay nagising sina Harvey at Rachel sa magkaibang abandonadong warehouse na napapalibutan ng mga drum ng langis. Nakakapag-usap sila sa isang telepono na may bomba at ang attorney ay sinubukan maghanap ng matalas na bagay sa paligid subalit nabangga niya ang isang drum at umagos sa kaliwang parte ng katawan niya ang langis. Ilang saglit ay napansin ng mga pulis sa headquarter na may malaking tahi sa tiyan ng matabang lalaki. Si Joker naman ay ginalit ang pulis na bantay sa interrogation room upang makipagsuntukan ito sa kanya pero nagawa niya itong hostage upang makahiram ng cellphone sa mga pulis roon. Pagkatapos ay pinasabog niya ang cellphone na nasa loob ng katawan ng matabang lalaki na kinasabog na rin ang headquarter. Kalaunan ay nakita ni Joker si Mr. Lau sa selda niya habang si Batman ay dahil sa sobrang bilis ng kanyang Batpod ay narating na ang lokasyon ni Rachel. Ngunit ang nandoon pala ay si Harvey at agad na nilabas niya siya ng gusali bago pa sumabog ang bomba roon pero nasunog ang kaliwang parte ng katawan ng attorney. Hindi nagtagal ay sumabog na rin ang bomba sa lokasyon ng babae at hindi nakaabot sina Gordon upang iligtas siya. Maya-maya ay nakita ng bida sa insidente ang lucky coin ni Harvey na nasunog rin ang kabilang parte. Si Gordon naman ay na-realize na plinano ni Joker na magpahuli upang makuha sa headquarters si Lau. Sa sunod na araw ay binasa ni Alfred ang liham ni Rachel para kay Bruce na nagpapasensya siya sa kanya dahil napagdesisyonan na nito na magpakasal kay Harvey. Naisipan naman ni Alfred na hindi muna ibigay ang liham kay Bruce at ilang saglit ay binalik ng bida ang coin ni Harvey habang nakakonfine siya sa ospital. Nang nagising si Harvey ay binisita siya ng commissioner at biglang naalala niya ang bansag sa kanya nito noon sa pangalang Two-Face dahil tila naaakma na ito sa itsura niya ngayon. Samantala ang Joker kasama sina Chechen ay nakuha na kay Lau ang tinago nitong pera ng mga mafia. Habang nakagapos ang lalaki roon ay sinunog ng payaso ang bundok ng mga pera at pinalapa si Chechen sa mga Rottweiler nito. Sa sunod na eksena ay napanood ni na Bruce sa balita si Reese na planong ibunyag ang tunay na pagkatao niya bilang si Batman. Pero tumawag si Joker sa programa upang sabihin na ayaw na niyang malaman ang tunay na pagkatao ni Batman dahil ikapuputol ito ng kasiyahan niya. Kapag si Reese raw ay hindi namatay sa loob ng isang oras ay may papasabugin siyang ospital. Ilang saglit nang ilalabas na nina Gordon si Reese ng gusali ay may nagtangkang bumaril sa lalaki pero kalaunan ay nagawa nilang masakay siya sa kotse nila. Si Bruce naman ay nagmadaling sumakay ng kanyang Lamborghini upang iligtas si Reese.
Sa kasalukuyan na iyon ay gamit ang mga school bus ay in-evacuate na ng mga pulis ang lahat ng mga tao sa iba't ibang ospital lalo na sa Gotham General Hospital. Maya-maya ay nagawang makapasok ni Joker sa Gotham General at makikitang iyon pala ang ospital kung saan nakakonfine si Harvey na nagapos na ng payaso. Pinaliwanag ni Joker sa kanya na hindi siya ang pumatay kay Rachel pero gusto na siyang saktan ng attorney sa sobrang galit. Kinumbinsi naman siya ni Joker na ang tunay na nakapatay kay Rachel ay si Gordon, ang mga kapulisan, ang mga mob boss at si Batman. Sa kanila dapat maghiganti si Harvey at hindi sa kanya na nais lang mapatunayan na mali ang sistema ng Gotham. Pagkatapos ay binigyan ni Joker ng pagkakataon ng attorney na barilin siya at naisipan nito na gamitin ang kanyang coin kung papatayin niya ang payaso. Ilang saglit si Bruce ay mabilis na naharang ang kotse na babangga kina Gordon upang maligtas sa loob si Reese. Pagkatapos ang Joker na hindi pinatay ni Harvey ay sinimulan ng pasabugin ang buong Gotham General Hospital gamit ang sobrang daming bomba na nakalat niya sa buong gusali. Pero walang nasawi dito dahil na-evacuate na ng mga pulis ang lahat ng mga tao sa ospital. Ang kalaban naman ay sumakay ng isang school bus upang makatakas ng lugar. Kalaunan ay ni-report ng isang tauhan ni Gordon na may nawalang school bus kasama ang 50 tao sa loob. Maya-maya ay binalita sa TV ang video footage ni Joker sa pagdukot niya sa host ng news station pati na ang iba pang mga sibilyan. Nag-anunsyo ito ng mensahe mula kay Joker na mamayang gabi ay sa kanya na ang Gotham. Ang mga mamamayan na nais manatili ay dapat sumunod sa batas niya at ang mga planong lumikas ng syudad ay huwag dadaan sa mga tulay at tunnel dahil may surpresang naghihintay sa kanila roon. Samantala ang isang detective ni Gordon na nasa bar ay pinuntahan ni Harvey bilang si Two-Face at tinanong rito kung sino ang mga traidor na pulis na dumukot kay Rachel. Pinagpilitan ng detective na hindi niya alam at nang pinitik ni Two-Face ang coin niya ay umibabaw ang sunog na parte nito at binaril ang lalaki. Sa kasalukuyan na iyon ay nagsimula ng magsilikas ng mga tao sa Gotham habang ang mga kapulisan ay naghahanap ng mga bomba sa mga tulay at tunnel. Maya-maya ay nakita ni Lucius sa departamento niya ang malaking sonar system na tinayo ni Batman upang mahanap si Joker sa Gotham. Ginamit niya ang microphone ng lahat ng cellphone sa Gotham upang makatanggap ng sonar signal at magmatsyag sa buong syudad. Nasabi ni Lucius na mali ang mag-spy sa milyon-milyong tao pero pinaliwanag ng bida na naset niya ang system na siya lang ang makakakontrol nito at pagkatapos gamitin ay kusang magsha-shutdown nito. Sa sunod na eksena pagsakay ni Maroni sa kotse niya ay hinihintay na pala siya ni Two-Face upang tanungin kung sino ang dumukot kay Rachel. Inamin ni Maroni na ito ay si Detective Ramirez pero agad na nagsuot ng seatbelt si Harvey at binaril ang driver ng mob boss. Pagsapit ng gabi ay sinakay ng mga pulis ang karamihan sa mga mamamayan ng Gotham sa dalawang barko. Sa isang barko pinasakay ang mga sibilyan habang sa kabila ay mga preso na karamihan ay ang mga napakulong ni Harvey. Subalit kalaunan ay napansin ng mga crew na may sobrang daming oil barrel at bomba sa lower deck ng mga barko at nakakita pa sila ng mga detonator roon. Samantala si Two-Face ay nagawang patawagin si Detective Ramirez sa asawa ng commissioner upang magsinungaling rito na pinapapunta raw sila ni Gordon kasama ng mga anak nila sa warehouse kung saan namatay si Rachel, pagkatapos ay tinumbo ni Harvey ang babae. Kalaunan si Joker ay pinaliwanag sa mga mamamayan ng Gotham sa dalawang barko na kaya niyang agad na pasabugin sila roon. Kahit isa lang sa kanila ang magtangkang tumakas sa barko ay papasabugin niya pa rin silang lahat. Ang bawat isa sa kanila ay iniwanan niya ng detonator na makakapagpasabog sa kabilang barko. Mamayang hating gabi ay papasabugin sila ni Joker pero kung isa sa kanila ang pumindot sa detonator ay hahayaan niyang mabuhay. Samantala si Batman ay pinahanap kay Lucius ang lokasyon ni Joker na agad na nalaman niya na ito ay nasa isang gusali na malapit sa pantalan. Sinabi ni Batman kay Gordon ang lokasyon ng kalaban at mabilis na pinuntahan niya ito. Ang mga mamamayan naman ng Gotham sa dalawang barko ay naisipan na magbutuhan kung pipindutin ba nila ang buton sa detonator o hindi. Maya-maya paglapit ni Gordon sa gusali ay nakita nila roon na may bihag na mga sibilyan ang mga tauhan ni Joker na magagawang mapatumba agad ng sniper nila. Pero malakas ang kutob ng bida na panlilinlang na naman yun ni Joker. Mabilis na pinasok niya ang gusali habang ang mga SWAT agents ng commissioner ay nagsimula na rin sumugod roon. Subalit napansin ni Batman na mga hostage pala ang mga taong nakasuot ng clown mask at mabilis na niligtas niya ang lahat ng mga ito mula sa mga SWAT ni Gordon. Magaling na pinatumba ng Dark Knight ang ibang SWAT agents sa gusali pati na ang ilang mga armadong tauhan ni Joker na nagpanggap na mga hostage. Patuloy na umatake ang bida ng mas marami pang mga tauhan ng commissioner na sumusugod sa building at hindi nagtagal ay nagawa niya silang matali at masabit sa gilid ng gusali. Samantala si Gordon ay sinabihan ni Harvey na bihag nito ang pamilya niya at magkita sila sa lugar kung saan namatay si Rachel.
Gamit naman ang sonar vision ni Batman at sa tulong ni Lucius ay nalaman niya ang lokasyon ng iba pang mga tauhan ni Joker sa loob ng gusali, pati na ang payaso at ang karamihan sa mga hostage niya. Kalaunan ay nalaman na ng mga SWAT na mga tauhan ni Joker ang mga hostage na nagawa na nilang madakip at ang mga tunay na hostage na nakasuot ng clown mask ay naligtas na nila. Maya-maya nang malapit ng maghating gabi ay nalaman ng lahat sa botohan na nais ng karamihan na pasabugin ang kabilang barko. Pero ang kapitan na may hawak ng detonator ay hindi magawang pindutin ang buton. Sa sunod na eksena ay narating na ni Batman ang lokasyon ni Joker at agad na pinaatake sa kanya ang mga Rottweiler nito. Nahulog ni Batman ang mga aso at nang pinaghahampas siya ng tubo ni Joker ay sinipa niya siya ng malakas. Samantala ang isang preso ay nakumbinsi ang kapitan ng barko na ibigay sa kanya ang detonator at agad na tinapon niya ito sa bintana. Sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban ng Dark Knight sa payaso ay nagawa siya nitong mahampas papunta sa gilid ng gusali at sinakal. Ang isang sibilyan naman ay naglakas loob na kunin ang detonator sa isang crew ng barko upang pindutin ito pero hindi rin niya nagawa. Nang napansin ni Joker na 12 midnight na at wala pa ring pumipindot ng detonator ay napagdesisyonan niyang pasabugin na ang dalawang barko. Pero mabilis na inatake siya ng bida upang ihulog sa gusali at agad na tinali ang isang paa niya roon. Sa sunod na eksena ay narating na ni Gordon ang lokasyon ni Two-Face ngunit agad na pinatumba siya nito at sinipa ang baril. Ilang saglit ay binunyag ng payaso kay Batman na parte ng malaking plano niya si Harvey. Dahil nais niyang ipakita sa mga tao na kahit ang magaling na district attorney na tinuturing nilang bayani ay maaari rin makurap ang pag-iisip nang sa gayon ng lahat ng nagawa nito sa korte ay mababaliwala. Ang Dark Knight naman ay nagmadaling umalis sa lugar at iniwanan si Joker sa mga SWAT. Samantala ang commissioner ay nakiusap kay Harvey na pakawala na ang kanyang pamilya pero sumagot siya na ang mga tauhan niya ang dumukot kay Rachel upang dalhin roon. Pagkatapos ay kinuha ni Harvey ang isang anak ni Gordon at biglang dumating sa lugar ang mga kapulisan ng Gotham. Dumating na rin sa lugar ang bida at sinabi kay Two-Face na silang tatlo ni Gordon ang may kasalanan sa pagkamatay ni Rachel at dapat sila ang patayin niya. Naisipan naman ni Two-Face na iasa sa tsansa kung babarilin niya ang sarili, si Batman at ang bata. Pag-flip niya ng coin ay umibabaw ang normal na parte nito kaya't hindi niya binaril ang sarili. Nang sinunod ni Harvey si Batman ay umibabaw ang sunog na parte ng coin kaya't agad na binaril niya siya. Susunod na ni Two-Face ang bata pero bago pa niya ma-flip ang barya ay hinulog siya ng Dark Knight at binigay kay Gordon ang anak niya. Bumagsak rin si Batman sa mababang parte ng warehouse pero pagpunta sa kanya ni Gordon ay nakabango na siya maliban kay Two-Face na binawian na ng buhay. Upang hindi naman malaman ng mga tao na tama si Joker at upang hindi sila mawalan ng pag-asa pag nalaman nilang nakagawa na rin ng mga krimen si Harvey, napagdesisyonan ng bida na sabihin ni Gordon sa mga tauhan niya at sa publiko na siya ang gumawa ng mga krimen na nagawa ng dating district attorney. Kahit pa hindi sang-ayon ng commissioner ay nakumbinsi na rin siya ni Batman. Maya-maya ay tumakbo ang Dark Knight paalis ng lugar upang magpahabol sa mga kapulisan sa paligid pero agad na nakasakay siya sa kanyang Batpod at tuluyang nakatakas sa mga pulis. Samantala si Lucius ay nang natapos ng gamitin ang sonar system ay kusa na itong sumabog. Sa sunod na araw ay sinabi nga ng commissioner sa publiko ang napag-usapan nila ni Batman upang maprotektahan ang reputasyon ni Harvey. Si Alfred naman ay sinunog ang liham ni Rachel para kay Bruce. Kinagabihan ay winasak na ni Gordon ang bat signal nila sa rooftop ng kanilang headquarter. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang The Dark Knight Rises 2012. Ang CIA sa Uzbekistan ay niligtas ang physicist na si Dr. Pavel mula sa mga mercenary ni Bane at sinakay silang lahat sa eroplano nila. Ngunit ang isa pala sa mga ito ay si Bane mismo at ang iba pang mga mercenary niya sa kanilang eroplano ay pinagbabaril ang mga CIA agent sa loob. Pagtanggal ng gapos ni Bane ay nagkabit ang mga tauhan niya ng mga hook sa eroplano ng CIA. Pagkatapos ay nagpasok ang mga ito ng katawan ng isang lalaki upang ilipat ni Bane ang dugo ni Dr. Pavel papunta rito, upang sa pagbagsak ng eroplano ay mapeke nila ang pagkamatay ng doktor. Makalipas ang 8 taon mula nang namatay ang dating district attorney ng Gotham na si Harvey Dent ay hindi na rin nagpakita si Batman. Si Mayor Anthony Garcia ay nagdaos ng event sa tapat ng Wayne Manor para kay Harvey dahil mula nang namatay siya ay nagkaroon na ng kapayapaan sa syudad nila. Nang si Commissioner James Gordon na ang nagbibigay ng speech sa event, nais na niyang sabihin roon ang katotohanan tungkol sa district attorney mula sa speech letter na sinulat niya. Pero naisip ni Gordon na hindi pa yun ang tamang panahon. Samantala ang congressman ng Gotham ay tila naakit sa isang maid ng event. Ilang saglit ay inutusan ito ni Alfred Pennyworth na magdala ng pagkain sa silid ni Bruce Wayne. Kalaunan ay napansin ng bida na kinuha at sinuot ng babae ang necklace ng kanyang ina na nakatabi sa kanilang safe box.
Ngunit agad na sinipa nito ang baston niya at umalis sa mansyon. Pagkatapos ay tinanggal ng babae ang disguise niya upang makasakay sa kotse ng congressman paalis ng lugar. Maya-maya ay ni-report ni Officer John Blake sa commissioner na biglang nawala ang congressman pag-alis nito sa event kanina. Kinaumagahan ay nakakita sina Officer Blake ng binatilyo na nalunod mula sa sewers. Dahil kilala niya ito ay pumunta siya sa orphanage na pinagmula ng binatilyo. Ngunit sinabi ng pari sa kanya na pinaalis na nila roon ang binatilyo dahil kinakapos na sila ng pondo mula nang hindi na sila sinusuportahan ng Wayne Foundation. Kinausap naman ni Blake sa orphanage ang nakababatang kapatid ng binatilyo. Pinaliwanag nitong karamihan sa mga nasa wastong edad na napinaalis ng orphanage ay pumupunta sa sewer dahil nagkakaroon raw sila ng magandang trabaho doon. Samantala si Bruce ay nalaman sa system niya na ang pangalan ng babaeng magnanakaw kagabi ay si Selena Kyle. Ang tunay na pakay pala nito ay kunin ang mga fingerprint niya mula sa safe box. Kinagabihan sa isang bar kasama ang congressman ay nakipagkita si Selena sa lalaking si Stryver upang ibigay dito ang mga fingerprint ni Bruce. Pero dahil ayaw nitong ibigay sa kanya ang clean slate device bilang kabayaran at plano pang patumba siya sa mga tauhan nito, sinadya ni Selena na kulangan ng thumb fingerprint ang film at pinagamit niya sa lalaki ang dala niyang cellphone upang ipadala ito roon ng kaibigan niyang si Jen. Pagkatapos ay binunyag ng babae na pinaghahanap na pala ng mga kapulisan ang congressman at cellphone nito ang ginamit ni Stryver. Mabilis na sinugod ng mga SWAT ang bar at magaling na kinalaban ni Selena sina Stryver at pinagbabaril ang ilang mga mercenary ng lalaki sa paligid. Pagpasok ng mga pulis sa loob ay nakita ni Officer Blake ang congressman sa sahig at si Selena ay nakalabas na roon. Habang ang mga SWAT ay hinabol sa likod ng bar ang mga mercenary ni Stryver at nakipagbarilan sa mga ito. Nang napansin ni na Commissioner Gordon na may mga pumasok sa kalapit na manhole ay agad na pinasok niya ito kasama ng ilang tauhan niya. Subalit pinasabugan ng mga kalaban ang mga kapulisan ni Gordon at mabilis na tinumba siya ng mga ito. Dinala ang commissioner ng mga mercenary sa hideout nila sa loob ng sewer kung saan may malaking construction operation sila. Hinarap si Gordon sa kanilang boss na si Bane at nakuha nito sa kanya ang speech letter niya tungkol kay Harvey. Pero nagawang makatalo ni Gordon sa kanal at bago siya tuluyang makalayo ay nabaril siya ng mga mercenary ni Bane. Maya-maya ay nakita ni Blake ang commissioner sa exit ng tunnel na nag-aagaw buhay. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Kinaumagahan ay pumunta ang pulis sa Wayne Manor upang kausapin si Bruce. Sinabi niya sa bida ang sitwasyon ni Gordon sa ospital at ang pagbanggit nito tungkol kay Bane. Nasabi pa ni Blake na pareho sila ni Bruce na naging ulila sa mga magulang sa murang edad at tinatago ang galit sa pagngiti. Kaya't nang nakita niya si Bruce ay agad na narealize niyang siya si Batman. Ngayon ay kailangan na si Batman ng Gotham at dapat na siyang bumalik upang labanan si Bane na ang bagong banta sa syudad nila. Agad na umalis si Bruce upang magpa-check up ng paa niya sa ospital kung saan nakakonfine si Gordon. Pagkatapos ay nagsuot siya ng ski mask at pinuntahan ang commissioner sa silid niya. Kinumbinsi rin si Batman ni Gordon na bumalik na ng Gotham upang labanan si Bane at ang binubuo nitong hukbo. Maya-maya ay pumunta si Bruce sa isang charity ball upang puntahan roon si Selena na nalaman niya ang lokasyon mula sa tracking device na nasa necklace. Pagkatapos ay kinuha ng bida ang kwintas sa babae at nakaharap niya si Miranda Tate na ang nag-host ng charity ball. Nais raw niya na mag-invest sa clean energy project ng Wayne Enterprise pero agad na tinanggihan siya ni Bruce. Sa sunod na araw ay pinuntahan niya si Lucius Fox sa Applied Science Department nila. Pinakita sa kanya nito ang bagong disenyo niyang high-tech na aircraft na ang The Bot. Gumagana raw ang lahat ng features ng aircraft maliban sa sirang autopilot system nito. Pagsapit ng gabi ay nagsuot si Bruce ng high-tech na brace sa binti na nagpalakas sa paa niya at nakalakad na siya muli ng walang baston. Dahil naman sa malalim na pag-research ni Alfred ay nalaman niyang si Bane ay nakulong sa kulungan na ang The Pit. Hindi nagtagal ay nagawa niyang makatakas roon at naging miyembro ng League of Shadows. Sinanay rin si Bane ng dating mentor ni Bruce na si Ra's al Ghul ngunit kalaunan ay tiniwalag siya sa grupo. Sa sunod na araw sa Gotham Stock Exchange, ang mga armadong mercenary ni Bane ay sinugod ang pasilidad at pinagbabaril ang mga equipment roon pati na ang ilang empleyado sa paligid. Habang ang kalaban ay inatake ang mga security personnel sa entrance at madaling pinatumba ang mga ito. Mabilis na rumesponde ang napakaraming kapulisan sa harap ng Stock Exchange na pinangungunahan ni Deputy Commissioner Foley. Si Bane naman ay pinasimulan i-hack ang system ng pasilidad. Pagkatapos ay mabilis na lumabas ng gusali ang buong grupo nila na nakasakay sa mga motor habang may mga dalang hostage at tinatapos ang pag-hack nila mula sa tablet. Dito na nagpakita muli ang Dark Knight at hinabol niya sina Bane sakay ng kanyang Batpod.
Ngunit si Foley ay sinabihan ng lahat ng kapulisan niya na huwag nang habulin ang mga mercenary at mag-focus sa pagtugis kay Batman dahil sa pagpatay niya noon kay Harvey Dent. Nagawang makuha ng bida ang hostage sa isang lalaki at napabagsak sa motor nito. Subalit napansin niyang natapos na ang pag-hack nila sa system ng stock exchange. Ilang saglit ay napaligiran na si Batman ng napakaraming kapulisan ng Gotham sa buong paligid. Pero pinasabog niya ang ramp sa kalapit na truck at ginamit ito upang makatakas sa mga pulis. Pumasok ang Dark Knight sa isang iskinita at sumakay sa kanyang malaking bat aircraft upang tuluyang makatakas sa mga kapulisan ni Foley. Sa sunod na eksena ang businessman na si John Daggett na ang boss ni Stryver ay mabilis na inatake ni Selina habang suot ang kanyang Catwoman suit. Nais niyang kunin sa lalaki ang clean slate drive at nang tinutukan siya ni Stryver ay mabilis na sinipa niya siya. Pagkatapos ay nilabas ni Selina si Daggett ng mansyon at inamin nito na wala sa kanya ang drive. Biglang napalibutan ang babae ng mga mercenary ni Bane at buong lakas na kinalaban niya ang mga ito. Dumating roon si Batman at tinulungan niya si Catwoman na kalabanin ang napakaraming tauhan ni Bane sa paligid. Magaling na pinatumba ng dalawa ang karamihan sa mga armadong mercenary at nang dumating na sa lugar si Bane ay pinagbabaril sila ng mga tauhan niya. Agad na tumalon sina Selina at Batman sa kanyang aircraft upang makaalis ng lugar. Nang binabana ng bida ang babae malayo sa mga kalaban ay tinanong niya siya kung anong ginawa niya sa fingerprint ni Bruce Wayne. Sumagot si Selina na binente niya ang mga fingerprint kay Daggett kapalit ng clean slate drive ngunit wala ito sa kanya at hindi niya alam kung anong plano ng lalaki sa mga fingerprints. Maya-maya pagbalik ng bida sa kanyang Batcave ay sinabihan siya ni Alfred na nangangamba raw siyang maaaring mapaslang si Bruce ni Bane. Dahil ito ay may malakas na pangangatawan at may sobrang galing na combat skills. Kung hindi titigil si Bruce sa pagiging Batman ay magre-resign na raw si Alfred bilang butler dahil ayaw niyang maglibing muli ng isa pang miyembro ng Wayne family. Sumagot si Bruce na walang kabuluhan ang buhay niya kung hihinto na siyang maging si Batman dahil wala na rin si Rachel Dawes na dapat na ang magiging asawa niya balang araw. Pero binunyag ni Alfred na may sinulat na liham si Rachel noon para kay Bruce na sinasabi ng babae na mas pinili nitong pakasalan si Harvey kaysa sa kanya. Upang hindi masaktan ng bida ay sinunog raw ito ni Alfred. Labis na kinagalit ni Bruce ang nasabi ng kanyang butler at pinaalis niya siya ng Wayne Manor. Sa sunod na araw ay binalita ni Lucius kay Bruce na gamit ang nanakaw na fingerprint niya ay nagawang mabankrupt ni Bane ang Wayne Enterprise mula sa stock exchange at ngayon ay mapupunta na sa kamay ni Daggett ang buong kumpanya. Pero naisipan ni Bruce na ipakita kay Miranda Tate ang kanilang clean energy project. Sa sunod na eksena ay kasama si Miranda ay dinala siya ni Lucius sa sekretong pasilidad ng kanilang fusion reactor machine na nasa ilalim ng ilog. Upang kung mapunta sa masamang kamay ang device ay mababaha nila ang buong pasilidad ng tubig. Pinaliwanag ng bida sa babae na maaaring gamitin ang fusion reactor ng mga kalaban upang gawing nuclear bomb. Pero napagdesisyonan niyang ipagkatiwala ang device at ang Wayne Enterprise kay Miranda upang masigurado ang safety nito. Maya-maya nang dumalo sa board meeting si Bruce ay galit na pinaalis siya roon ni Daggett dahil hindi na raw niya pagmamay-ari ang kumpanya. Nagreklamo naman ang lalaki kay Bane kung bakit nasa board si Miranda at wala siyang full control sa Wayne Enterprise. Inamin ni Bane na ginamit lang niya si Daggett para sa malaking plano nila sa Gotham at mabilis na tinapos ang lalaki. Maya-maya ay ni-report ni Blake ang pagkamatay ni Daggett sa commissioner at ang pagkadiskubre niya sa koneksyon ng construction company ng businessman sa mga tunnel at sewer ng Gotham. Natuwa si Gordon sa nagawa ni Blake at agad na pre-nomote niya siya bilang detective at inatasan nito pati si Foley na hanapin si Bane sa mga tunnel ng syudad. Si Bruce naman ay pinuntahan ang apartment ni Selina upang sabihin sa babae na ang kaibigan raw niyang si Batman ay nais makipagkita sa kanya. Kinagabihan ay sinuot na ni Bruce ang kanyang Batman suit at nakipagkita kay Selina. Sinabi niya sa babae na mabibigay niya rito ang drive kung matuturo niya ang lokasyon ng hideout ni Bane. Agad na sumang-ayon si Selina sa kanya at habang papunta sa lokasyon ng kalaban ay may nakaharap silang mga armadong mercenary na madali nilang napatumba ng Dark Knight, subalit nagawa siyang ikulong ng babae sa isang chamber kung nasaan mismo si Bane dahil yun raw ang paraan niya upang hindi na siya tugisin ng mga ito. Binunyag naman ng kalaban na alam pala niya na si Bruce Wayne si Batman na kinagulat ni Selina. Binigay ng bida ang buong lakas niya sa pakikipagtunggali kay Bane habang pinapanood ng babae ang laban nila. Ngunit kahit anong gawin niya ay labis na nahihirapan siyang makipaglaban sa dating miyembro ng League of Shadows at madali siyang nabubugbog ni Bane dahil sa pambihirang lakas niya. Matapang na nakipagtunggali pa rin ang Dark Knight sa kalaban habang pinapaliwanag nito na naparoon siya upang tapusin ang plano ni Ra's al Ghul sa Gotham. Naisipan ni Bruce na patayin ang mga ilaw sa chamber gamit ang device niya. Subalit nagawa pa rin siyang makita ni Bane sa dilim at pinagsusuntok pagkatapos ay binalian ng likod gamit ang tuhod niya.
Ilang saglit ay binunyag ng kalaban na ang hideout nila ay nasa ilalim pala ng Applied Science Department ng Wayne Enterprise at kinuha nila roon ang mga tumbler ni Bruce. Sa sunod na araw ay dinala ang bida ng mga mercenary ni Bane sa tila impyernong kulungan na ang The Pit, kung saan ang tanging paraan lang upang makalaya ay umakyat sa napakataas na pit roon. Samantala si Selina sa airport ay plano ng umalis ng Gotham. Pero nakita siya ni Detective Blake at agad na hinarang. Dahil sa mga pagnanakaw na nagawa ng babae noon ay pinakulong siya ni Blake sa Blackgate Prison. Samantala si Bruce ay ginagamot ng isang preso ng kulungan. Ilang saglit ay nakita nilang may nagtatangkang umakyat sa pit upang makatakas roon, subalit agad na nabigo ito at nahulog. Maya-maya sina Bane ay pumunta sa board meeting ng Wayne Enterprise. Kasama ang isang board member pati na sina Lucius at Miranda ay dinala nila sila sa pasilidad ng fusion reactor. Agad na ni-report ni Foley sa commissioner ang pagkidnap ni Bane kina Lucius at galit na pinagutos niyang papuntahin ang lahat ng mga kapulisan sa mga tunnel at sewer ng Gotham. Si Bane naman ay sinabihan sina Lucius na i-activate ang machine gamit ang mga fingerprints nila ni Miranda. Sa sunod na eksena ay mabilis na sumugod ang lahat ng mga kapulisan ng Gotham sa mga tunnel at mga sewers ng syudad. Sa kasalukuyan na iyon ng kalaban ay sinabihan si Dr. Pavel na gawing nuclear bomb ang fusion reactor machine. Maya-maya ay may napansin si Blake na kahina-hinalang mga lalaki at nang inatake siya ng mga ito ay magaling na napatumba niya sila. Dahil naman nakakita siya roon ng mga materyales upang makagawa ng mga bomba ay na-realize niyang plano ni Bane na pasabugin ang entrance ng mga tunnel upang ikulong ang mga pulis sa loob. Nagmadaling ni-report ito ni Blake kay Foley, ngunit sa kasalukuyan na iyon sina Bane ay pumunta sa isang football game ng Gotham at pinasabog ang malaking parte ng football field. Nagpasabog rin ang kalaban sa iba't ibang parte ng syudad na kinawasak ng napakaraming mga istruktura, mga gusali at mga kalsada, pati ang mga tulay palabas ng Gotham ay pinasabog rin ni Bane. Ang kinakatayuan naman ni Mayor Garcia sa football game ay sumabog rin. Ang lahat ng mga kapulisan ni na Commissioner Gordon ay nakulong nga sa mga tunnel dahil sa pagsabog ng lahat ng mga exit roon. Ilang saglit ay inanunsyo ni Bane sa mga taong dumalo sa football game at sa mga telebisyon ng Gotham na sila na ng grupo niya ang magkokontrol sa syudad nila. Pagkatapos ay pinagpaliwanag niya si Dr. Pavel na may tinago silang malaking nuclear bomb na siya lang ang makakapagpahinto at agad na tinapos ito ni Bane. Simula raw sa araw na yon ay papairali na ang martial law sa Gotham. Ang detonator ng bomba ay binigay niya sa isang citizen ng syudad at kapag may nakialam sa kanila na mga tagalabas ng Gotham, o may magtangkang lumikas ay pipindutin ng citizen na ito ang detonator. Maya-maya ay sinugod ng dalawang tauhan ni Bane ang ospital kung nasaan ang commissioner habang si Detective Blake ay nagmadaling pumunta rin roon. Pero nagawang mapatumba ni Gordon ang dalawang kalaban bago pa makapasok si Blake sa silid niya. Sa sunod na araw ay pumunta ang grupo ni Bane sa tapat ng Blackgate Prison kung saan nakakulong ang karamihan sa mga napakulong ng dating district attorney na si Harvey Dent at binasa niya sa publiko ang sinulat na speech ni Gordon. Nakasaad rito ang pagbunyag ng commissioner sa mga krimen na nagawa ni Harvey noon, ang pagligtas ni Batman sa kanyang anak pati na ang pag-resign niya bilang police commissioner ng Gotham. Pagkatapos ay pinasabog nila ang tarangkahan ng kulungan at inatake ang mga bantay roon upang patakasin ang lahat ng mga bilanggo at bigyan ng mga sandata. Sa sunod na eksena ay tinugis ng mga mercenary ang mga oposisyon na lumalaban sa kanila. Si Jonathan Crane ay tinalaga ni Bane upang magsagawa ng mga public trial para sa mga mayayaman na pinalayas nila sa mga mansyon ng mga ito, pati na para sa mga lalabag sa martial law nila. Samantala si Bruce sa kulungan, nakwento sa kanya ng kasama niyang preso na noon ang isang mercenary ay na-inlove sa anak ng warlord, ngunit kalaunan ang warlord ay pinakulong ang anak niya sa pit at doon pinanganak ang sanggol nila ng mercenary. Isang araw ang bata ay prinotektahan ng isang preso matapos na atakihin ang ina niya ng iba pang mga bilanggo. Dumating naman ang araw na nagawang makaakyat ng bata sa pit ng walang tali habang ang protector niya ay kinalaban ng napakaraming preso ng kulungan. Ilang saglit nang inangat ng kasamang preso ni Bruce ang katawan niya gamit ang lubid upang gumaling ang kanyang likod. Bigla niyang na-realize na si Ra's al Ghul ang mercenary at si Bane ang anak nito na magpapatuloy ng adhikain ng League of Shadows. Lumipas ang ilang araw ay gumaling na ang likod ng bida at dahil napapanood niya sa balita ang mga nangyayari sa Gotham, nagsimula na siyang magsumikap na magpalakas muli ng pangangatawan. Pagkatapos ay sinubukan na ni Bruce na umakyat sa pit, subalit kahit binigay na niya ang buong lakas ay agad na bumagsak siya rito ng nakatali. Makalipas ang 3 buwan, ang mga kapulisan na natrap sa mga tunnel ay sinusuplayan ni na Blake ng mga pagkain at gamot. Ang mga special forces naman ng ibang syudad ay nagkunwari na magde-deliver ng mga pagkain sa Gotham upang makapasok. Nakipag-isa sila sa nabuong grupo ni na Commissioner Gordon kasama sina Foley at Detective Blake.
Maya-maya ang nuclear bomb ni Bane na sinakay nila ng truck ay palihim na hinanap ni Blake, ngunit ang natatagpuan lang nila ay mga decoy trucks. Isang araw kasama ang mga special ops ay pumunta sina Blake sa isang gusali kung saan namamalagi sina Lucius at Miranda pati na ang ilang mga mamamayan ng Gotham. Pinaliwanag sa kanila ng dalawa na ang fusion reactor ay hindi lang ginawang bomba ni Bane kundi ginawa pa itong time bomb na sasabog sa loob ng 23 days. Subalit natuntun sila roon ng mga mercenary ni Bane at napatumba ang ilan sa mga kasamahan ni Blake. Ang isa pa ay agad na tinapos ng kalaban at ang karamihan sa mga taong namalagi sa gusali ay pinabitin sa taas ng isang tulay. Napanood ito ni Bruce sa balita at mas lalong nagpursigi siyang magpalakas ng katawan. Ngunit nang sinubukan niyang umakyat uli sa pit ay agad na nahulog pa rin siya roon. Sa sunod na eksena si Stryver ay sinalang na rin sa hearing ni Crane. Hinusgahan niya ang lalaki ng pagpapatapon sa nagyayelong ilog ng Gotham ngunit agad na nahulog siya rito. Lumipas ang ilang araw ay sinabihan ng bida ng isa pang preso na kaya siya nabibigong umakyat sa pit ay dahil hindi siya natatakot mamatay. Importanteng magkaroon si Bruce ng takot mamatay dahil ito ang magbibigay ng lakas sa kanya upang magtagumpay. Katulad ng pagtalon ng bata noon sa pit ng walang lubid, kinaumagahan ay nag-impake na si Bruce at nagsimula na siyang subukan muling umakyat sa pit ng walang tali upang makaalis na sa kulungan. Habang ang mga preso ay sumisigaw sa kanya ng katagang rise ng maraming beses, buong lakas na nagpatuloy ang bida sa pag-angat sa pit hanggang sa kalaunan ay nagtagumpay na rin siyang makalabas roon at hinulog ang lubid na nasa taas para sa iba pang mga preso. Pagbalik ni Bruce sa Gotham ay pinuntahan niya si Selina upang ibigay ang clean slate drive kapalit ng pagtulong nito na mapuntahan si Lucius. Nagtaka ang babae kung bakit may tiwala pa rin si Bruce sa kanya at sinabi niyang dahil alam niya na may kabaitan siya. Alam rin niyang gagamitin ni Selina ang drive upang mabura ang lahat ng data nito sa buong mundo at makapagsimula ng mapayapang buhay. Dahil naman isang araw na lang at sasabog na ang nuclear bomb ay kasama si Miranda ay mas nagpursigi sina Gordon na hanapin ang truck na kinalalagyan ng bomba. Ngunit kalaunan ay nadakip silang lahat ng mga mercenary ni Bane. Ilang saglit si Bruce ay nagpahuli sa mga kalaban upang makapunta kay Lucius. Pinatumba ni Selina ang ilan sa mga mercenary nang sa gayon ay matulungan nila si Lucius na makatakas roon. Pagkatapos ay kinuha ni Bruce ang tinago niyang Bat aircraft at bumalik sa Batcave upang kumuha ng mga gadgets kasama ang Batman suit niya. Sa sunod na eksena ay hinatulan ni Crane ang commissioner ng pagkakatapon sa nagyayelong ilog ng syudad. Pero mabilis na pinabagsak ni Batman ang karamihan sa mga mercenary ni Bane at binigyan niya si Gordon ng flare, pinaliyab at tinapon niya ito at biglang nagliyab ang simbolo ni Batman sa taas ng tulay bilang mensahe sa mga mamamayan ng Gotham na huwag mawalan ng pag-asa. Binigyan pa ng bida ang commissioner ng device na makakapag-block ng signal sa detonator ng bomba ni Bane. Maya-maya ay pinagamit ni Batman kay Selina ang kanyang Batpod bilang kabayaran sa pagtulong nito sa kanya at upang makaalis na siya ng syudad. Samantala si Blake ay sinubukan palikasin ng mga pulis sa loob ng tunnel subalit agad na napigilan siya ng mga tauhan ni Bane. Pero dumating roon ang Dark Knight at ginulpi niya mag-isa ang karamihan sa mga kalaban sa paligid hanggang sa napabagsak na niya ang mga ito. Pinatumba ni Blake ang huling mercenary at pinasabog ni Batman ang mga debris na nakaharang sa tunnel gamit ang kanyang Bat aircraft. Sa wakas ay nakalabas na roon ang lahat ng mga kapulisan ng Gotham. Kinaumagahan ay ilang oras na lang ay sasabog na ang nuclear bomb. Ang libu-libong kapulisan ng syudad na pinangungunahan ni Deputy Commissioner Foley ay hinarap ang grupo ni Bane at ang malaking hukbo nila ng mga mercenary. Ang mga cannon sa mga tumbler ni Bane ay nakahanda ng pasabugan sina Foley pero mabilis na winasak ni Batman ang mga ito. Dito na nagsimula ang matinding gera ng lahat ng mga kapulisan ng Gotham laban sa hukbo ng mga mercenary ni Bane at sa mga preso ng Blackgate Prison. Sa kasalukuyan na yun si Lucius ay sinubukan i-stabilize ang bomba habang ang commissioner ay hinahanap pa rin ang bomba sa mga truck ng mga kalaban. Kalaunan sa gitna ng gera ng mga kapulisan ay hinarap ni Batman si Bane upang makipagtuos uli rito sa pangalawang pagkakataon. Sa patuloy na paghahanap naman ni Gordon sa nuclear bomb ay sa wakas ay nagawa niyang makasakay sa truck kung nasaan nakatabi ang bomba. Samantala si Batman ay binigay ang buong lakas sa pakikipagtunggali sa kalaban. Subalit nagagawa pa rin siyang ma-overpower ni Bane dahil sa sobrang lakas na pangangatawan niya at napakagaling na combat skills. Gayunpaman ay matapang na kinalaban pa rin ng bida si Bane hanggang sa hindi nagtagal ay bahagyang nasira niya ang metal na mask nito. Dito na bumaliktad ang sitwasyon at nagagawa ng makalamang ni Batman sa pakikipagtunggali sa kalaban dahil agad na nanghina na siya. Galit na inatake pa rin ni Bane si Batman kahit palabis na nahihirapan sa sitwasyon niya pero magaling na nagugulpi siya ng bida at nagagawa pang mapabagsak ng napakadali.
Tinanong niya sa kalaban kung nasaan ang detonator subalit agad na sinaksak siya ni Miranda at binunyag na nasa kanya pala ang device. Pinaliwanag ng babae na ang pangalan niya ay Talia Al Ghul na ang anak ni Ra's Al Ghul. Siya ang batang nakatakas noon sa pit dahil sa tulong ng protector niya na si Bane. Inayos ni Talia ang metal na mask ng lalaki at tinali niya si Batman. Nang pinindot ng babae ang detonator ay hindi ito gumana dahil na-block na ni Gordon ang signal nito gamit ang device nila. Agad na umalis si Talia ng lugar gamit ang kanilang tumbler at binaril si Foley sa daan. Pagkatapos ay sumakay siya sa truck kung nasaan ang nuclear bomb nila. Samantala si Detective Blake kasama ang mga bata sa orphanage at ang maraming mamamayan ng Gotham ay kinumbinsi ang mga pulis sa kabilang parte ng huling tulay na padaanin sila. Ngunit galit na tumanggi sa kanya ang pulis at nang sinubukan ni Blake na lumapit ay pinasabog ng mga ito ang maliit na parte ng tulay. Samantala nang tatapusin na ni Bane si Batman ay mabilis na pinasabugan ito ni Selina gamit ang Batpod. Agad na sumakay ang bida ng kanyang aircraft upang habulin sa truck si Talia at si Selina ay pinasabog ang isang tumbler ng mga kalaban. Nang inatake si Batman ng mga homing missile ng mga mercenary ay nagawa niyang ipatama ang mga ito sa mga gusali pati na sa mga kalaban upang pasabugin ang mga tumbler nila. Mabilis na pinasabugan ng bida ang truck ni Talia at bumagsak ito sa mababang parte ng kalsada. Ngunit bago mamatay ang babae ay naset na pala niya ang pasilidad ng fusion reactor upang bahain ito ng tubig mula sa ilog at hindi na ma-stabilize ni Lucius ang nuclear bomb. Agad na nagkabit ng hook si Batman sa bomba na may halos 2 minuto na lang na nalalabi. Kahit pasira ang autopilot ng kanyang aircraft ay plano niyang ilipad ang nuclear bomb palayo ng syudad. Pero sinabihan siya ni Gordon na dapat malaman ng mga tao kung sino ang nagligtas sa kanila. Sumagot ang bida na siya ang batang kinomfort niya noong namatay ang mga magulang niya at na-realize ng commissioner na si Bruce Wayne ang Batman. Sinimulan ng ilipad ng Dark Knight ang bomba palayo ng Gotham gamit ang kanyang bot aircraft. Hindi nagtagal nang nalayo na ni Bruce ang nuclear bomb sa syudad nila ay sumabog na ito pati ang kanyang aircraft sa karagatan. Labis na natuwa ang mga mamamayan ng Gotham dahil hindi sumabog sa syudad nila ang bomba. Sa sunod na araw ay nagpatayo ang commissioner ng estatwa ni Batman dahil sa kabayanihan na nagawa niya para sa Gotham. Maya-maya sa labas ng Wayne Manor kasama si Alfred ay nagdao sina Lucius ng memorial service para kay Bruce. Sa Wayne Enterprise naman ay binasa ng lawyer ni Bruce ang kanyang last will testament. Nakasaad dito na binibigay na niya ang Wayne Manor sa orphanage ng Gotham na pinangalanan niyang Martha and Thomas Wayne Home for Children. Ang lahat ng ari-arian naman ni Bruce ay iniiwan na raw niya sa kanyang butler. Isang araw ay sinabihan si Lucius ng mga tauhan niya na nilagyan ni Bruce ng autopilot system patch ang kanilang aircraft 6 months ago. Samantala si Alfred nang pumunta sa isang restaurant sa Florence, France, nakita niya roon ang bida na tila mapayapa nang namumuhay kasama si Selina. Si Gordon naman ay masayang nakita na maayos na muli ang bot signal nila. Sa huling eksena si Blake na nag-resign na sa Gotham Police Department ay nakatanggap ng inheritance mula kay Bruce sa ilalim ng legal name niyang Robin. Nang pinuntahan niya ang coordinates na binigay sa kanya mula sa bag ay ito pala ang Batcave ni Batman. Lumalabas na si Robin ang napili ni Bruce upang palitan siya bilang ang bagong protector ng Gotham. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. Shoutout kina Russell Trozo, Zilong3832, Semina Malamawe, Sherwin Samosino, Juan Gedli, kay Ramil Mondo, Abigail Graham, James Calvin Luna, Wilfredo Macolino, Alan Hernandez, Eliza Lavedia, CVU Vincon Rejas, kay Pablo Ebreo, at kay Reynard Bacalso. Maraming salamat po sa palaging pagsuporta at God bless sa inyong lahat. See you on the next one mga Juan.